Si Nikola Jokic, naging advance ang recovery dahil nag-resume na siya sa basketball activity at workout. Malapit nang makabalik sa mga susunod na linggo. Nasa 3 weeks na rin halos na wala siya sa Denver dahil sa injury. Na base case siya mapapaaga ang pagbabalik ni Nikola. Pero based sa numbers of days, right on schedule lang si Nikola. Saka dapat makabalik din si Jokic before January 23 or kaya 24 para umabot pa rin siya sa 65 games rule. Back-to-back game pa yon para sa Denver sa dalawang dates. Nasa 5-3 record ang Nuggets so far na walang Jokic at nawawala din si Jamal Murray dahil sa injury. Ang expectation mababa ang winning record nila dahil walang Nikola. Mukhang nakakita pa sila ng pamalit kay Cam Johnson. Nag-step up yung isa sa mga player ng Nuggets. Naging literal na two-way player na yung isa sa mga player nila dahil dati pang gano'n naman ang laro talaga na Peyton Watson, hindi sa minutes nagkukulang kundi sa possession. Sa bagay, miyembro din naman kasi ng Taguro team itong si Peyton Watson kaya malakas din na player at class A. May average ngayong season si Peyton Watson na 13 points, 5 rebounds, 1 assist, 51 and 40%. Isa sa best defensive player ng Denver. Nasa 29 minutes din itong si Watson at nasa starting unit na minsan second unit. So puwera usog sa 8 games na nawala si Nikola Jokic, nag-a-average si Watson so far ng almost 25.7 rebounds, 3 assists, 1 steal at 1 block per game. Sa loob yun ng 37 minutes. Meron pa siyang 51 and 44%. Sa ngayon may game din ang Denver kontra sa Dallas. Si Watson din ang leader sa buong NBA pagdating sa blocks para sa mga small forward at isa din sa best defensive player sa perimeter. Si Watson ang parang Jaden McDaniels ng Denver dahil 6'8 din ang height, merong length, merong defense at merong scoring. Dahil sa pagkawala ni Nikola Jokic at sa pag-angat naman ng average ni Peyton Watson na sinabing breakout season niya, ngayon pa lang, inaabangan na siya sa free agency. Mayroon gustong sumulot sa kanyang team mula sa Denver na parang Jalen Bronson ang galawan, ang Brooklyn. Expiring contract na kasi si Peyton Watson at siya yung isa sa mga player na hindi nabigyan ng extension. Siya rin ang posibleng pumalit talaga kay Cam Johnson na merong average ngayon na 11 points, 3 rebounds at 2 assists per game. Mas better average pa rin ang numbers ni Peyton Watson kumpara sa kanya. Bukod pa doon, merong mga player ang nag-improve din sa Denver katulad na lang ni Jalen Pickett, si Tim Hardaway at si Valanciunas na biglang umangat yung stats. Si Hardaway ngayon nakakatatlong rebound na per game, kaya pala kakaiba yung nangyayari din sa mundo. Powerhouse pa rin ang Denver, bumalik lang yung mga player na merong injuries. Si Russell Westbrook naman, masaya di umano na tinatalo niya yung kanyang mga former team gaya ng LA at Houston. Nakadalawa na siya sa Rockets ngayong season na gusto niya ulit talunin ang Rockets. Iba di umano ang reason ni Westbrook kung ikukumpara sa dalawang LA team at sa Denver. Nakaisang panalo na siya kontra sa Denver ngayong season, kaso nadalawahan naman sila. Hindi pa tinatalo ulit nitong si Westbrook ang Thunder at Clippers at hindi pa nakakatapat ang Wizards. Yung sa Wizards parang wala naman siyang hinaing dun eh. Yung sa Thunder siya naman ang nag-request paalis. Yung dalawang LA team kinall out dati ni Westbrook na hindi siya nilagay sa dapat position na base sa skill set niya. Sa Lakers, hindi naman siya shooter, ginawang shooter. Sa Clippers naman, naging second unit siya behind kay James Harden. May average ngayon si Westbrook na almost 15 points, 6 rebounds, 6 assists, 1 steal, 42 and 34%. Sinabi din ni Westbrook na hindi pa to ang magiging last season niya. Sa lahat din ng team na napunta ni Westbrook, ang specific na sinabi niyang may kakaibang feud siya, Rockets. Dito kasi sa Rockets nagsimula yung downfall ni Westbrook dahil yun ang team na specific na nirequest niyang ma-trade paalis ng OKC. Siya din naman pala yung magkakaroon ng issue doon dahil hindi bagay yung culture ng team sa kanya. Naglaro ng small ball offense na hindi patok kay Westbrook na nakita yung kanyang weakness na hindi na bagay sa bagong era. Isa din sa worst trade narrative ang nangyari kay Westbrook papunta sa Houston na di umano sinira niya yung future ng Rockets. Natakpan lang yun nung tinrade ng OKC si Paul George papuntang Clippers at ang LA ang nagkaroon ng pinaka-worst trade kapalit pa si SGA. Nananalo ng MVP at championship at 3 MVP din sa Thunder history. Hindi kasama yung sa Sonic at si Harden dahil sa Rockets nanalo yun. Na doon na rin nagsimula yung tuloy-tuloy na trade kay Russell Westbrook kasabay ng kanyang supermax contract. Tinuluyang siyang i-trade para kay John Wall.
After naman ng isang season na na-trade si Westbrook sa Rockets, nabawi naman ng Houston yung mga draft picks na pinamalit nila dahil tinrade din nila si James Harden papunta sa Brooklyn. Ang 2026 season din ang taon na matatapos na yung Westbrook trade mula Thunder papuntang Houston dahil yung first round pick ngayon ng Rockets either mapunta sa Thunder or kaya mapunta sa Wizards. Sa ngayon, ginagawa ng narrative na si Westbrook ang best point guard sa history based sa mga record ng stats. Kaso wala kasi siyang championship para makapag-build talaga ng strong narrative.